Ayo, what's up? Welcome back dito sa ating channel dito sa Mobs TV. Alright, so tayo nagbabalik muli mga kababayan at ito po, no, breaking news mga kababayan. Isa pong masamang balita di umano ang nangyari, no, dito po kay Senator Marcoleta. At sabi nga po ng mga DDS, si Senator Marcoleta daw po ay na-ambush mga kababayan. Okay, so yan ang ating alamin ngayon at pag-uusapan. Pero syempre, bago ang lahat, please don't forget to subscribe, like, share at comment dyan sa comment section. At syempre, hindi mawawala ang shoutouts natin sa mga followers. Maraming salamat po sa inyo. At ang ating request po palagi sa inyo na lagi nakasuporta sa atin. Now, 1 view, 1 like po sana. At sa mga hindi pa nakasubscribe, subscribe na po kayo dyan. Okay, so eto na mga kababayan. Ako, medyo nakakabahala po itong mga ganitong klaseng balita mga kababayan, no, na ipinapakalat ng mga DDS. No? Dahil ito pong balita na to mga kababayan ay hindi naman po basta-basta. Dito makikita natin kung paano nila gustong guluhin talaga ang ating gobyerno sa pagpapakalat ng mga fake news. Sino ngayon, mga kababayan, no, ang mga nagpapakalat ng fake news? Ang mga BBM vloggers ba? O etong mga DDS vloggers? Dahil dito, mga kababayan, ayan po, nakasulat to. Video sa pag-ambush kay Marcoleta, hawak na ng autoridad, mga kababayan. Ayon po dito sa isang vlogger na to. No? At ito naman po ay nirepost. Actually, nakita ko rin po ito. May nagpakita po sa akin, no, neto pong post na to, mga kababayan, na kung saan, yun nga, may nangyaring masama daw dito kay Senator Marcoleta, mga kababayan. Okay? Ano sabi po dito sa post? Lahat gagawin ng mga kawatan dahil tinik sa landas nila ang isang Senator Marcoleta. Sukto lang tumegi sila ng taong kumakalaban sa kanila. So, inamin na rin po nila mismo na si Marcoleta, no, ay kumakalaban sa tamang adhikain ng ating Senado. Nasugpuin ang korupsyon. Ganun po ba? Actually, matagal na pong kumakalat pala itong mga balita na to, no, sa social media. Hindi lang din natin napapansin kasi nga mga DDS vloggers to na mga fake news peddler diba? Oh, ito po. Oh, the DDS are circulating fake news of Senator Rodante Marcoleta being ambushed. If you search on Facebook, Marcoleta ambush, you will see so many pages spreading this. But so far, no legit news outlet has reported such a thing. Ibig sabihin mga babayan, no, kahit ako nagulat, sabi ko nga doon sa nagpakita sa akin nito, wala namang balita sa TV. Dahil kung may nangyari dyan at ibinalita yan sa TV, sigurado. Diba? Wala nga nagbalita sa TV. Tapos ipinapakalat na itong mga DDS na to na hindi mo malaman, no, kung nag-iisip ba talaga. Basta naniniwala sila sa mga fake news na mga ganitong klaseng balita, mga babayan. Diba? This is most likely a PR script or disinformation to preempt and mind condition the revelations expected to come out this coming week about from Orly Gotesa. Iba talaga mag-isip ang mga DDS, lahat hahamakin, walang sinasanto. No? At the same time, mga babayan, nag-imbestiga tayo. Ha? Bago ko ipakita yung isang post. Actually, sige, pakita muna natin to isang post, mga babayan. Parang mas relevant. Kung titignan natin dito, mga babayan, ayan, may mga ano dyan may mga post. May nakasulat dyan, mga 8 days. No, doon sa mga thumbnail nila. So, chinek ko yung, YouTube channel. No? May mga post dyan, mga 8 days ago, mga ganyan. 8 days, ito pa sabi dito, 1 week na pala nagfe-fester or umalingaw-ngaw yung fake news. No, na may hindi magandang nangyari dito kay Marcoleta at ang fake news mastermind ay si SP Tito Soto daw. 'Di ba?
itinuro pa nila si Tito Sen na mastermind daw. Nalaman ko lang kasi kanina nga may viral na post sa Facebook about an alleged, no, dito kay Marcoleta. Pero sa YouTube pala, 1 linggo na niluluto at pinapakalat yung fake news. Ever since natanggal si Marcoleta as Blue Ribbon Chair, ang naging Senate President si Tito Soto, meron na talagang concerted, PR-driven and funded disinformation against Soto and in favor of Marcoleta. Ibig sabihin lang yan, mga kababayan, hindi nila matanggap na natanggal etong si Marcoleta. Diba? Kasi parang naging parang ano tawag dati dito, parang naging circus, no? Para sa akin parang naging circus yung Blue Ribbon, sa totoo lang. Tsaka bastos. No, actually nababastusan ako kay Marcoleta, hindi kagaya ni Senator Lacson, kasi itong si Marcoleta, kung papansinin ninyo, habang may nagsasalita, pinuputol na niya kagad. No? O, tama na, tapos na yung oras mo. No? Ganun pinuputol niya eh. Diba? Tapos pagka nababanggit na yung mga tungkol sa Duterte, pinuputol na rin niya. Diba? Kitang-kita yung plano. Diba? Ano sabi pa dito? Grabe, millions ang bayad dyan. Ang tanong, sino nagbabayad? Ang nagbabayad ba ng taxes yung troll farm or disinformation operator? Please investigate this in aid of legislation. Senate as a whole. 2025 na pero petiks-petiks pa rin ang batas tsaka bansang Pilipinas sa fake news. How can we have an informed electorate or voters if may mga brain rot na ganito? Huwag nating hayaan dumami ang mga DDS zombies dahil sa kanilang media diet. Actually, mga kababayan, no, si Marcoleta galit na galit sa fake news yan. Bakit kaya itong fake news na to, no, hindi niya ata napansin? Naalala nyo yung vlogger na galit na galit siya kasi parang, correct me if I'm wrong, no, ang sinabi sa kanya parang demonyo siya, no, tapos doon sa thumbnail parang may sungay-sungay pa siya, parang ganun. Pagkakaintindi ko. Galit na galit siya doon. No? O bakit ito? In favor sa'yo. Hindi ka nagalit, Senator Marcoleta. Viral. No? Viral to Imposibleng hindi dumaan to sa inyo. O ito yung sinasabi ko. No, na nag-imbestiga ako, mga kababayan. Okay? So nag-check ako. No? Nag-check ako sa YouTube. Ito. Nag-check ako sa YouTube. Mga kababayan. Okay? Ang nakasulat dyan, ayan, no? Yung date. October 23, 2025. Ayan, si Marcoleta. Buhay na buhay, mga kababayan. Nasa hearing pa ng Senado. Diba? October 23, 2025. Kailan lang yan? 26 ngayon, Sunday. 25, Thursday. Diba? Kung 8 days ago, sinasabi ninyo, no, na may masamang nangyari kay Marcoleta, last week, halos lagi natin siya nakikita sa Senate hearing. Yun ang problema sa kabobohan nitong mga DDS na to. Sorry sa term, Sorry sa word, mga babayan. No? Yun ang problema sa mga DDS. Diba? Yun lagi ko sinasabi. Na nakakita lang sila ng balita sa Facebook, nakakita lang sila ng balita sa YouTube, hindi man lang nila pinanood ng buo yung video. Ganyan din yung sinasabi ko dito sa channel natin, mga babayan. No, may mga thumbnail tayo dyan, meron tayong title dyan. No, panoorin nyo yung konteksto ng video para mas maintindihan ninyo bago kayo magalit sa akin. Ha? Marami kasi dito, no, sorry do sa mga nanonood sa atin, no. Honestly, no, maraming salamat dahil nanonood pa rin kayo. No, pero marami kasi, no, meron. Sabihin natin, meron kasi mga nanonood dito sa ating channel na nakita lang yung thumbnail, nakita yung title, hindi pinanood yung video. 'Di ba?
Hindi kagaya ng mga BBM na supporters. Marami diyan na mga BBM supporters na ang ginagawa, pinapanood muna yung video. Inaalam nila yung konteksto o yung nilalaman ng video. 'Di ba? Bago sila magkomento. That's one thing. No? Na bago ka magkomento, alamin mo muna ano yung nilalaman kasi baka mapasok ka. 'Di ba? At tayo, naggagawa tayo ng vlog natin, ng content natin based doon sa mga nakikita natin at ginagawa lang natin ang komentaryo at nagbibigay tayo ng ating mga sariling opinion. At ito ay malinaw na fake news na pinapakalat ng mga DDS. Nagets ninyo, mga babayan? Ganyan sila magpakalat ng fake news. 'Di ba? Up to the point na may siraan sila na tao. Oh, ang itinuturo nila si Tito Sen. Doon sa pinapakalat nilang fake news. 'Di ba? Breaking news pa nga daw 'yan eh. Ito naman mga DDS supporters na to, hindi nagtataka, mga babayan. Bakit walang balita ata sa TV? Napakalaking balita neto. Napakalaking issue neto. Bakit kaya hindi na balita sa GMA, sa ABS-CBN, 'di ba, sa Billionaire News, UNTV, 1PH? 'Di ba bakit hindi ata na balita? Kasi nga hindi marunong mag-research, no, yung ilang mga DDS na 80-80 diyan. Madali silang mauto. No, madali silang maniwala sa balita. Wala silang sarili nilang pag-aaral, no? Hindi sila nag-iisip. Hindi sila gumagamit ng utak nila. Hindi ko nilalahat ng mga DDS Maraming DDS diyan matatalino, marunong mag-isip. Pero sorry, no, doon sa mga nakakapanood ng video natin, especially doon sa tao no na nag-repost nito. Sorry doon sa mga nagkomento diyan, mga babayan, na mga 80-80 na mga DDS po. No, pasensya na kayo. No, doon sa mga nag-share nito na hindi man lang nila inaalam yung totoong konteksto. 'Di ba? Basta may ma-share lang sila. Yung iba kasi for the views, mga babayan. Alam niyo 'yon, yung engagement, no, yung inahabol nila. Engagement lang na para maging sikat sila, maging relevant yung kanilang mga posts, 'di ba? Na masabi lang na solid DDS sila, na kahit hindi na totoo yung mga balita, kahit alam na nila sa sarili nila na fake news, niloloko nila yung sarili nila, mga babayan. Share lang sila ng share. 'Di ba? Share lang sila ng share. Kasi wala DDS ako solid DDS ako Pero hindi nila naisip, mga babayan, kailangan mo rin maging responsableng Pilipino. Kung DDS ka, kailangan mo maging responsableng Pilipino. Hindi porket DDS ka, yun na yun. Diba? Kailangan mong gumamit ng utak. Nasaan ang utak nyo? Nag-iisip ba kayo? Na-high blood na naman ako. Okay, so yan muna ang ating vlog ngayon, mga babayan. Pero syempre, maraming salamat sa lahat ng mga patuloy na suporta dito sa ating channel. Kita-kits po tayo sa ating next video upload. Ito muli ang inyong Kuya Mobsit Sumbao TV. Peace. I'm out.